سلامه على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا أوتوا العلم درجات. فقال أيضا فاعلموا أنه لا إله إلا فاعلم أن الله لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إلى آخر الآية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay marami natin naririnig, itong pag-aaral tungkol sa Islam at sa Quran. Dahil ang kaalaman sa Islam ay mahalaga. Isa sa pinuri ni Allah ang mga tao na sila ay itataas ni Allah ang kanilang antas sa araw ng taghukom. Yaon mga tao na sila ay nag-aaral ng Quran tapos ipinamimigay din nila ang kanilang kaalaman. Kaya lahat tayo obligado na alamin kung ano-ano ang nandoon sa Islam. Bakit? Sabi ng Allah, alamin. Fa'lam anna Allah la ilaha illallah. Alamin ang katotohanan ng Allah ay walang ibang Diyos maliban sa Kanya na dapat sambahin. At humingi ka ng kapatawaran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung mayroong kasalanan sa mga bagay na ipinag-uutos ni Allah, katulad ng pagdarasal na 5 beses, tapos dahil sa hindi ka tumupad o hindi mo sinunod, ay may kasalanan ka sa Allah. Ganon din ang kaalaman sa Islam. Dahil sinabi ng Allah na alamin, dapat natin alamin. Kapag hindi mo inalam, ang katotohanan na si Allah ay siya lamang ang dapat sambahin ay may kasalanan ka. Sabi pa ng isang ulama, kung may kasalanan ng mga tao na hindi nag-aayuno ng Ramadan sa tuwing Ramadan, at may kasalanan din ang mga tao na hindi nag-aaral sa Islam. So walang pinagkaiba, hindi nag-aayuno at hindi nag-aaral sa Islam, parehong may kasalanan. Kaya dapat, lahat na alam natin na ipinag-uutos ni Allah ay hindi natin pwede pag-iwanan o pinipilian. Gagawin natin sa abot na ating makakaya, dahil kapag hindi naman natin kaya ay hindi naman tayo inoobligado ni Allah. Si Allah mismo ang nagsabi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi inoobligado sa isang sarili kapag hindi niya kaya. Pero kung kaya mo, pero sa ngayon, dahil high-tech na,
Lahat tayo siguro may kaya alamin ang Islam. Bakit? Hindi katulad sa una, nung panahon pa namin, hindi mo malalaman ang mga bagay-bagay sa Islam kung hindi ka nakapag-aral. No? Kung hindi ka nakapag-aral sa Islam, sa madrasa, tinatawag na Arabic. Ngayon, marami na, mas maalam pa ngayon ang nakapag-aral. Mas maalam pa ang mga balik Islam na nag-focus, mag-aral sa Islam kaysa sinaunang mga katulad namin na nag-aaral sa Arabic. Mas malawak pa sila ng kaalaman dahil sila ay kung ano-ano ay pinapasok nila ang kanilang kaalaman sa Islam. No? Ginagamit nila ang Islam kung ito ba ay pwede o ito ba ay hindi. Kaya ito ang pinagkakaiba. Hindi katulad noon na makarinig ka lang ng mga mensahe sa Islam kung may mga seminar, may katulad nito na araw ng Biyernes, kung may mga okasyon na para sa Islam, doon lang ka makakarinig ng mga mensahe sa Islam. Pero ngayon, kaliwat kanan sa social media, no? Pwede ka pumili sinong idol mo na ulama or ustad o imam, yan ang pakinggan mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay hindi biro, no? Ang pag-uutos ni Allah sa ating pag-aalam, no? Pilitin natin ang ating sarili na alamin kung sino si Allah. Alam natin na si Allah ay lumikha ng lahat-lahat. Alam natin na si Allah ay si Allah ang bumabawi o babawi sa ating buhay. Si Allah ang nagbibigay sa atin ng buhay. At siya din ang papatay sa atin. Pero bakit kaya hindi natin naalala ang oras na pagdating ng oras na tayo ay dawian ng buhay? No? Pagdating ng takda, ano magagawa natin kung halimbawa biglaan dumating ang ating kamatayan tapos hindi tayo handa? No? Doon tayo nakahanda sa mga ating ninanais. Ninanais na ang ating sarili. Pero hindi tayo handa sa ninanais ni Allah. Kapatid, alalahanin mo, walang pinipiling oras ang kamatayan. Lahat tayo dadaan doon. Ilang beses natin yan naririnig. Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, wala man sa ating na hindi nakakagawa ng kasalanan. Pero ang kabutihan sa isang Muslim, kapag makagawa sila ng kasalanan, ay agad-agad sila ay nag-istighfar, humihingi ng kapatawaran sa Allah, umiiyak sa kanyang nagawang kasalanan. Ya Allah, patawarin mo ako. Ya Allah, alam mo na ang aking sarili, hindi ko kontrolado ang aking gawain. Dahil sa natukso ako ni Iblis, kaya ko nagawa ito dahil sa natukso ako ng aking sarili, kaya ko ito nagawa. Ya Allah, patawarin mo ako. Ganun ang ating gagawin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa idagdag natin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pag-aaral sa Islam ay pag-aaral ay obligado. Babae man o lalaki, matanda man o bata pa, basta nakaedad na, obligado sa kanila. Kaya, yan ang pag-isipan natin, mga kapatid. Alam natin sa ating sarili
na itong mga nagawa natin, minsan tayo ay umaasa na marami tayong naipadala. Marami tayong nagawa dito sa mundo para ipadala sa ating libingan dahil sa katulad ng sinabi natin noon na ang kabar ay sundukul amal, ang libingan ay alkansya ng mga gawain. Gawain ng mabuti o gawain ng masama ay madadatngan mo yan sa iyong libingan. Sabi pa nila, dalawa ang bagay na hindi malilibing sa isang tao. Una, ang pangalan. Ang pangalan ng isang tao, hindi yan malilibing. Pangalawa, ang ugali ng tao, masama man o mabuti ay hindi yan malilibing. May huhukay sa ugali mo, mabuti man o maganda. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa hindi masyado ang ayos ang aking pakiramdam, naway patawarin niyo ako kung hanggang dito na lang. Dahil sa akala ko hindi na ako makapagputba ngayon, kaya tiniktan ko kanina si Ibay. Hindi niya siguro nabasa, kaya napilitan ako na kahit isang mubo lang, pura kang tigdugan para makapagsala tayo ng Salatul Birnis. Wa qulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li kulli muslim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Amen. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد mga alipin ng Allah, lahat ng dinalang sa mundo na ito ay temporary. Ang hindi lamang temporary ay yung magawa natin sa mundo na ito. Katulad ng sinabi natin, maganda man o masama ang ating magawa na ating ipadala sa ating libingan, ay yan ay madadatnan natin hanggang sa tayo ay dumating sa araw ng paghukom. Yun ang alagi natin tatandaan. Itong lahat ng ating kayamanan, pera, bahay, sasakyan, ano-ano pa dyan, mga gold, walang saysay yan. Walang saysay yan. Hindi yan makakatulong sa atin. Narinig natin ang usapan sa isang mayaman na noon siya ay namatay na ay nagpupulong-pulong ang kaniyang mga kamag-anak at mga pinulong niya ang kaniyang mga kaibigan. Ang una niyang kaibigan na kaniyang pinasusuklaman o pinakamamahal ay una niyang tinawag. Sabi niya, kapatid, ngayon ay may kaso ako, may waranto pares ako. Ano ba ang may tutulong mo sa akin sa kasong ito? Ang sabi ng kaniyang kapatid na pinakamamahal niya ay, sabi niya, kapatid, wala na akong maitulong sa'yo maliban sa itong ilang metros na puting tila. So, sabi ng lalaki, yan lang ba ang kaya mo? Hindi mo ba alam na araw at gabi, umulang man o bumagyo, ay ikaw ang inuuna ko. Tapos yan lang ang kaya mo ibigay na suporta sa akin.
sa kasong ito. Sabi niya, wala na akong magagawa, kapatid. So, tinawag niya ang pangalawa niyang kapatid. Sabi niya, ano ba ang may tutulong mo sa akin? Sabi niya, ihahatid lang kita sa iyong libingan. Pero pagkatapos ay uuwi ako. So, tinawag niya ang isang kapatid niya na kinasusuklaman niya. No? Kumbaga, hindi niya gusto. So sabi niya, ikaw kapatid, ikaw naman ang last na tatanungin ko dahil ikaw alam mo na ikaw ang aking kapatid na pinasusuklaman ko. Ano maitutulong mo sa akin? Sabi niya, kapatid, ang akong pangako sa iyo ay mula. Dito ay sasamahan kita sa iyong libingan hanggang sa magunaw ng mundo. Hanggang sa humarap ka sa kaisa-isa na Panginoon na si Allah. Hindi kita iiwanan. Yun ang kapatid na walang iwanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ang kaisa-isa natin kapatid sa buhay na siya lamang ang makakasalba sa atin kapag tayo ay dumaan sa kamatayan. No? Ang gawain mabuti, gawain ng pagsamba sa Allah, gawain ng pamimigay ng kawang gawain ng pagsunod sa mga utos o mga sunnah na propeta sallallahu alaihi wasallam. Naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, dahil sa minsan tayo ay madalas natin ito na hindi na pagbigyan ng pansin. Dahil sa tayo
150,000, 159,000, at